Nanay Imelda nagsalita na, at Rhea nagsorry na. Magandang araw mga kalingap. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakamainit at kontrobersyal na issue, ang pag-aakusa ni Rhea kay Kalingap Rab na kurakot. Oo, lumaki talaga ang issue na ito at maraming nag-react. Kaya himay-himayin natin at tignan ang kabuuan ng kwento. Nagsimula ang lahat nang maglabas si Rhea ng salita laban kay Kalingap Rab. Ang pinakamasakit dito, sinabi niya raw na kurakot si Rab. Isang napakasakit na akusasyon lalo na sa taong halos buong buhay niya ay nakatuon sa pagtulong sa mahihirap. Pagkalabas ng salita ni Rhea, maraming tao ang nagulat at nagalit. Kasi paano mo masasabi iyon sa taong tumulong sa'yo, nagbigay ng bahay, pangkabuhayan, at pag-asa sa pamilya mo? Maraming supporters ang nagsabi na masyadong mabigat at hindi makatarungan ang pag-aakusa niya. Kasama rin dito ang nanay ni Rhea. May mga pagkakataon daw na imbes na pakalmehan ang anak, mas lalo pa itong nagiging emosyonal. Sa halip na maayos ang isyo, mas lalo pa itong lumala dahil sa mga salitang nabitawan. Kung tutuusin, halos ibinigay na ni Kalingap Rab ang lahat para lang matulungan sila. Hindi lang bahay, pati pagkain, panggastos sa araw-araw, pang-eskwela, pangkabuhayan, at suporta na hindi nila naranasan dati. Isipin nyo na lang mga kalingap, mula sa isang bahay na kung ituring nila, pero hindi talaga mukhang bahay, pinagawan pa sila ng maayos na tirahan. Pinaaral pa niya ang mga anak ni Nanay Imelda. Binigyan sila ng pag-asa at bagong direksyon sa buhay. Pero ano ang naging ganti? Hindi kaaya-aya, masakit, nakaka-turn off. Para bang lahat ng kabutihang ginawa sa kanila, binura lang ng isang pirasong salita. Walang kahit konting respeto na ibinalik kay Kalingap Rab. Hindi rin sila nakaalala na lumingon sa kanilang pinanggalingan. Si Joy ngayon, kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo, kumukuha ng kursong nursing. Student nurse na siya at naka-duty na sa ospital. At isipin ninyo ito, mga kalingap, taon na lang, makakatapos na siya. Isang pangarap na dati ay mahirap abutin, pero natupad dahil may taong tumulong sa kanila mula umpisa pa lang. Ngayon, ito ang tanong. Ano pa kaya ang kayang gawin ng mag-ina kapag tuluyan na silang nakaangat sa buhay? Kung noong sila'y walang-wala pa, nakalimot na sila sa pinanggalingan. Ano pa kaya kapag tuluyan ng umasenso ang buhay nila? Kaya malungkot at masakit isipin na habang tumutulong si Kalingap Rab nang walang hinihinging kapalit, sila naman, mas piniling baliwalain ang lahat. Ni hindi nakaalala ng simpleng pasasalamat, ni hindi man lang lumingon sa kanilang pinag-ugatan. Ang masakit pa dito, si Kalingap Rab, na mismong tumulong sa kanila mula umpisa, ay nakatanggap pa ng masakit na mga komento at salita. Imbes na pasalamatan at pahalagahan, siya pa ang binash at pinuna. Nakakapanlumo isipin na ang taong naglaan ng oras, effort, at puso para sa iba, ay siya pa ang nasaktan ng mga taong tinulungan niya. Sa ibang bahagi naman, may magandang balita mga kalingap. Si Rhea, na mismong nagbitaw ng masakit na salita laban kay Kalingap Rab, ay nag-address ng kanyang sinabi at humingi ng sorry. Oo, mga kalingap, nag-sorry na siya at inamin na si Kalingap Rab talaga ang tinutukoy niya. Isang malaking hakbang ito, at magandang halimbawa na kahit nagkamali tayo, maaari pa rin tayong bumawi. Sa simpleng salita ng sorry, naibalik ang respeto, naipakita ang pagkakaunawaan, at may puwang pa rin para sa kabutihan at pasasalamat. Pero kahit nag-sorry na si Rhea, hindi pa rin tuloy-tuloy na maaayos ang lahat. Nag-sorry na po si Rhea po. Opo, nag-sorry na po si Rhea. Sa mama niya po, nag-sorry sa mama niya. Ma, sorry ma. Hindi ko mapigilan ang sarili ko ma. Alam mo naman ma, yung aking sponsor, sulit sa akin. Akala ko mawalan ng sponsor ko. Hindi, rimati na. Wala akong panggasto sa pag-eskwela ko. Nag-sorry na. Sa mama niya. Anong pangarap mo, Joy, na makamit balang araw? Ano po, sabi ko po kayo mag-nursing ako.
Ay, ako po nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. Ang ano ko nga po, sabi ko nga po, kahit di ako pabahayan, makatapos lang po yung dalawa kong anak kasi hindi ko na po kaya magpaaral. Sabi ko po, sabi po nito, mama, gusto kong magtapos. Kaya saya mo anak, sabihin na, kahit di na tayo pabahayan, okay na po kami sa ganitong bahay. Basta po makatapos lang po yung anak ko kasi hindi ko na po kaya magpaaral. Paano ka ba magso-sorry kung hindi mo direktang kausap ang taong nasaktan mo? Si Rhea, nag-sorry man, ay ginawa niya ito doon sa nanay niya, at hindi kay Kalingap Rab. At dito pumapasok si Joy Diwata, na inutusan ni Rhea na mag-sorry kay Kalingap Rab at ipaabot ang mensahe ng sorry. Wow ha, nakakatawa talaga mga Kalingap. Parang hindi seryoso ang paghingi ng sorry ni Rhea. Pero sa kabilang banda, nakaka-relief na kahit papaano, may pagkilala pa rin sa mali, kahit medyo kakaiba ang paraan. Ang kwento ni Rhea at ng nanay niya ay nagpapaalala sa ating lahat. Huwag nating kalabanan o saktan ang taong tumulong sa atin noong wala pa tayo. Kung may sama ng loob, pag-usapan ng maayos at huwag idaan sa salita na pwedeng makasira ng pangalan. Ang respeto at pasasalamat, yan ang dapat bitbit natin palagi. Mga Kalingap, ano ang masasabi ninyo sa kwento na ito? Please comment down below. Ingat palagi and to God be the glory.